Ang consumption ko at that time, siguro mga 2.5 packs. Parang yun ang pinaka-importante sa akin. Huwag ako maubusan ng sigarilyo. At kung naubusan ako at hindi talaga ako makalabas, ang gagawin ko lahat ng cigarette butts ko, uulitin ko sigarilyoin hanggang sagad sa filter. Kasi ang expression ng sexual addiction ko is yung bang nagfa-fantasize ka that you're having sexual intercourse with women other than your wife. And kahit na yung wife mo, nakahiga ka na dyan katabi mo, nagpa-fantasize ka na ibang babae. I didn't really like the effect that it had on me. But, I don't know, there was something about it that I liked. And I think it was that, parang that sense of being part of a group. So they accepted me. So I kind of liked that. I think that must have been it. Naging addict ako sa text clan nung before. Yung time na yon talagang doon ako natutong uminom, makapag-barkada sa mga ibang tao na hindi ko kilala. Kinitanan atong hisgutan, dinhilang sa kausawan, The 700 Club Bisaya. Musunod na... Sigarilyo, droga, alkoholismo at pagsusugal, mga bagay na sumisira sa katawan at espiritu ng isang tao. Perwisyong maituturing, ngunit bakit nga ba sinusubok pa ng ilan ang ganitong mga layaw ng katawan? Tulad na lang nila Grace, ang pamilya Samonte, Miriam at Franklin. Ito ang kanilang mga kwento. Bata pa lamang si Grace, nakikita na niya ang kanyang ama na naninigarilyo. Dahilan ito upang mahikayat rin siya. Sa edad na 17, sinubok na niyang manigarilyo. Bago matulog, naninigarilyo pa rin. Maski naglalaro ako ng tennis, naninigarilyo pa rin ako. Ang consumption ko at that time, siguro mga 2.5 packs. Parang yun ang pinaka-importante sa akin. Huwag ako maubusan ng sigarilyo. At kung naubusan ako at hindi talaga ako makalabas, dahil martial law, ang gagawin ko lahat ng cigarette butts ko, uulitin ko sigarilyoin hanggang sagad sa filter. It catches up with you. Makikita mo, hindi ka na pwedeng tumakbo pag-akyat ng isang hagdanan. Dinadrag mo na yung feet mo. Talagang mararamdaman mo yung sinasap, yung energy mo, no? Kasi yung paghinga mo, yung lungs mo, hindi na nakakakuha ng enough oxygen, no? Maramdaman mo yung weakening. Never did I ever have smoker's cough. Pero, ang laging tinatamaan sa akin, yung aking lalamunan. Sumasakit. Hanggang dumating na dumudugo. Lunukin ko lang laway ko, masakit na masakit. Na ayaw mo nang kumain, ayaw mo uminom ng tubig. So, nung naging grabe na, ayoko nang pumunta ng doktor. Natatakot na ako. Kasi alam ko na alam ko nang masama na Droga naman ang naging bisyo ng drummer na si Franklin Benitez. Dala na rin daw ito sa kanyang pagiging mapusok noong kanyang kabataan. Nakikita ko sa mga kaibigan ko, sa mga kapitbahay namin noong araw, pati mga kuya ko, na sabi ko, ba't kaya sila nagmamariwana, ganito? Hanggang sana na-curious lang ako, sabi ko, subukan ko kaya. Natuto ko magmariwana. Ngunit, ang inakalang laro-larong bisyo ay naging seryoso, lalo na't nang matutunan niyang magshabu. Yung kaibigan ko rin, sabi niya, tikman mo to, okay to, wala naman tama to eh. Nung tinikman ko yung shabu, sabi ko, parang walang tama. Pero hindi ako napapagod, yung malakas ka, hindi ka nagugutom. Hanggang sa na-enjoy ko na siya. At saka dun, ang nangyari kasi, doon na ako nagre-rely sa shabu pag may mga problema ako. Ang nangyayari, mas dumidepende ko sa mga drug. Hanggang sa ang inakalang kasangga niya sa problema ay nagmistulang bangungot ng kanyang buhay. Dumating nga yung panahon na hindi na ako nakakatulog dahil sa shabu. Na-depress ako hanggang sa dumating yung point na may hallucination. May mga audible voices na ako naririnig. Na kahit mag-isa lang ako, parang ang daming tao sa paligid ko. Sobrang dami ng boses na disturbed na talaga ako, hindi na ako nakakalabas ng bahay. Natatakot na ako lumabas ng bahay. Kung kapusukan ng kabataan ang dahilan ng pagdodroga ni Franklin, pagkasira ng relasyon sa kanyang asawa ang naging dahilan naman ni Miriam para malulong sa alak.
Totally devastated. Talagang litong-lito ko, wala akong trabaho, may 2 akong anak na susuportahan, palalakihin. Nag-iisa ko. Naging matalik na kaibigan ni Miriam ang alak upang makalimot sa kalungkutang nadarama. Meron pang time na dinadampot na lang ako dyan sa kalye dahil they have to bring me home dahil tulog na ako or wala na. Hindi na ako conscious. Tulad nila Grace, Franklin at Miriam, nasira rin ang pamilya sa Monte dahil sa pagiging adik ng kanilang ama sa sugal. Balasador sa kasino ang naging trabaho ni Mang Sebastian sa Las Vegas. Palibhasa ay sugarod na sa Pilipinas, kaya naging madali na sa kanya ang kalakalang ito. Katunayan, pinag-aral pa siya ng kanyang ina ng card dealing upang lalong maging eksperto dito. Ang hilig talaga niya sa baraha, yung sugal. Ganun talaga, parang maligaya yata siya kung makapagsugal. Taong 1987 nung unang umalis si Mang Sebastian patungong Amerika dahil sa petisyon ng kanyang ina. Naging maganda naman ang naging takbo ng kanyang buhay dito. Subalit nung taong 1993, nabagong bigla ang buhay ng kanyang mag-iina na naiwan sa Pilipinas. Akala ko sa pag-alis niya na yun, akala ko nga talaga mabago ang buhay namin. Dahil, di ba, Amerika, pag sinabing Amerika, talagang parang mabilis ka agad ang pagbabago. Ay iba ang nangyari. Tuluyan ng nilamon ng baraha si Mang Sebastian. Di nagtagal, nakalimutan na rin pati ang kanyang pamilya. Pag tumawag, sasabihin niya, ganun ma, may problema ako kasi ganito. Kung ano na lang siguro ang dadahilan niya para hindi lang sa makapadala dahil wala na nga siguro talo na sa pagsusugal niya. Walang hinanakit na ako, parang sabi ko, ano na kayong nangyari dito? Hanggang sa tuluyan na talaga na walang communication. Susulat kami, walang sagot. Ang pinagtataka ko, bakit hindi bumabalik ang sulat ko kung hindi niya natatanggap ay may return address. Hanggang sa tumigil na talaga kami ng pagsulat. Grabe partner, no? Kaning mga addictions ba? Ikaw, if ever, doon na ba kayo mga addictions? Kape. Can't live a day without coffee. What about you, partner? Sa manang imo? Honestly, sa una ka nang di ko katog until I watch television until 2 in the morning. Pero karon, yes, grabe kayo ko ka-addicted. But karon, nausab na. Ako addiction kaya akong asawa. Oo, may nang addiction ay nag-undanga. You know, the Urban or Modern Dictionary defines addiction as a compulsive habit that people obtain through repetition. So, is addiction good or bad? This we will tackle in today's edition of Kausaban, The 700 Club Bisaya. Kasi madami ka talaga makikita sa Planet Romeo na pwede mong ma-meet ngayong oras na to kapag nangangailangan ka ng sex or nangangailangan ka ng companion. Musunod na! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban. Ang pagbebenta ng laman sa pamamagitan ng internet o cybersex. Nakakalungkot isipin subalit para sa isang bansang Kristiyano tulad ng Pilipinas ay naging pugad na ito ng cybersex. Maraming mga musmos, kabataan at maging may edad ang nahuhumaling sa pagbebenta ng aliw at pakikipag-sex via internet sa Olongapo, Pampanga, Metro Manila at maging sa Cebu. Isa si Anton, hindi tunay na pangalan, sa mga masugid na gumagawa nito. Pero madali ang pila sa internet. Pictures na nakatawan ko talagang dinisplay ko. And then after 3 days, may nagsi-feedback na pwede ba tayong mag-cam to cam. First, nag-uusap kami and then kaya yun na, nag-success na kami through cam to cam. Kahirapan sa buhay ang nagtulak kay Anton para pasukin ang cybersex. Maging kanyang mga magulang ay hinayaan na lamang siyang magpakalunod dito. Hindi ako madamot sa pera kasi kaya masyado akong makishare kapag anong meron ako. So wala silang option. 1 hour lang, 2 hours, yung effort mo, magkapera ka ng dollars.
Talagang malaki ang naging kita ni Anton sa cybersex. Mostly mga foreigner from Europe, US. Pero yun ang ko, mamasbenta ako sa mga country na yan. Bukod pa dito, mayroon din siyang tila mga sumeryoso sa kanya. Meron akong naka-relasyon from South England for almost 6 months yon. At saka pinuntahan talaga ako dito. Subalit dumating sa hantungan ang pagbebenta ni Anton ng laman nang napansin niyang tila sinumpa ang kanyang pamilya dahil sa pinagagawa niya. Yung papa ko na nagkasakit-sakit na, at saka yung pamangkin ko, ba't ganito, ba't ganon, baka ito na yung karma. Kung si Anton ay kita ang habol sa cybersex, iba naman ang pakay ni Alex dito, isang college student, 22 taong gulang. Naipakita sa kanya ang isang gay website kung saan namulat siya sa mundo ng online prostitution o tinatawag ding online booking. Kasi madami ka talaga makikita sa Planet Romeo na pwede mong ma-meet ngayong oras na to kapag nangangailangan ka ng sex or nangangailangan ka ng companion. Usually magtatanungan kayo niyan, ano ka ba, top, bottom, or versa? Pag sinabing top, ang ibig sabihin ng roleplay mo nun, ikaw yung male dun sa sex activity ninyo. Pag sinabi mong bottom ka, ikaw yung female dun sa sex activity ninyo. Ngayon, yung mga versa naman, ibig sabihin nun, okay kang maging top, okay kang maging bottom. 16 na taong gulang pa lang noon si Alex nang magsimula sa Planet Romeo at ngayong 6 na taon na ang nakalipas ay mas lalo siyang nahumaling dito. Gaano karami na ang nakasex ko? Hindi ko na mabilang, siguro nasa 300 plus na. One time meron akong siguro 1 week, 3, 4 ang pinapupunta ko sa bahay kasi I live alone eh. Pupunta sila sa bahay, mamimili ka na lang or kung minsan lahat sila magugustuhan mo, gagawin mo sa kanilang lahat. Nakakagulat isipin na sa dami ng nakasama ni Alex sa kama, ni isa dito ay walang palitan ng bayad ang naganap. Parang naturalesa ng isang lalaki yun. Even kami, gay kami, nandun pa rin yung sa system namin, yung machismo system, na every time gusto namin may makakasex, every time gusto namin may mahuhook up or makikilala, then mauuwi sa sex. Sa kabila ng hilig sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki, nag-iingat pa din si Alex laban sa mga sexually transmitted disease. Alam ko talaga kung paano ako makakaiwas kasi hindi ko mapigil yung sarili ko pagdating sa pakikipag-sex eh. Makikipag-sex ka man, sisiguraduhin mo na wala kang open wounds kasi gumagawa kami ng oral activity. So yung mga ganong bagay, dun po ako nagkakaroon ng kahit papano 80% na kasiguraduhan na ligtas yung ginagawa ko. Tila ang pakikipagtalik na ang naging mundo ni Alex. Subalit sa paglipas ng mga taon ay nanghinawa na rin si Alex. Si Anton at si Alex ay ilan lamang sa mga lumalaking bilang ng mga Pilipinong nahuhumaling sa cybersex. Si Anton, nang dahil sa tila sumpang nangyari sa pamilya, ay tinalikuran ang masamang bisyo. Dati ang laki ng kinikita ko pero parang hangin na yung pera ba, ganito pala kagaling si Lord. Kahit konti yung kinikita mo, enough naman siya para sa iyo. Si Alex naman ay nagigising na rin sa katotohanang walang mabuting idudulot ang cybersex. Ngayon ay nagsusumikap si Alex para makagraduate sa susunod na taon. Magkaibang bagay pala talaga yun na kahit masaya ka, masaya yung katabi mo sa kama, at the end of the activity, maiiwan ka pa rin mag-isa. Maiiwan kang mag-isa at wala, hindi naman sila magtatagal eh. Family mo pa rin yung kasama mo, yung magiging kapiling mo. You know what, partner? I know particular person nga he is really addicted to online sex, no? And then I asked him kung unsa magyud, like unsa may feeling niya. Naa siya awareness that it's wrong, but somehow murag maglisod siya og pugong. Kay murag naa inana ka strong ba ang urge, ang desire nga makipag-sex. So in as much as he wants to get away from it, murag he's too weak to say no. But now this person had this realization that only God can really
bring transformation in his life. And so what he did was iyang gibiyaan na nga trabaho. Completely. And then ning pursue siya og lain career nga natural pud niya. And right now he is still having struggles but dili na gid ingon sa una nga totally addicted nga wala na gid siya control sa iyang kaugalingon. Yeah. And I believe that it is because he had submitted himself to God, no, that gave him the strength to really say no to this type of addiction. I think people who are addicted to something are addicted because they want a certain need in their lives to be filled. And ang na-discover nila, ang ilang na-discover partner kay bisan kana mo ilang addiction, dili man gihapon siya maka-fill sa gap or sa void that is found deep in their hearts. And the only person who can satisfy us is really the designer of our lives, and that's God Himself. So kung realize lang gid sa mga tao ba that these are all temporary things, but with a life in the Lord, your addictions will change. It will bring what we call transformation. Silang kinabuhi. That's right. And in my own personal experience, partner, I used to have this addiction with relationships. Murag akong mabation ba nga if I am in a relationship, I have this sense of completeness. Yes. But then pag nakita na ako nga murag dili mo work ang relationship, mulakaw na sad ko sa ngita na sa guglain, and then thinking, uy, mo na siguro ni. But it is only when I found God nga nasatisfy gid ang akong desire ba for that longing nga okay, wala di ay lain maka-fulfill aning akong need for love other than God Himself. Right. And He really satisfies the inner longings of our hearts because He understands who you are. There's a design in our lives, and it's important for us to find that true fulfillment in Him. Elders sa church, apan karga-karga paghihapon niya ang mga pantasya mahitungod sa sex. Giunsa kaniyang paglingkawas ni ining yang pagkagapos. Let's watch this. Ako si Hermelando Bausa, Hermie for short. Mechanical engineer, nagtapos ako sa UP and nagturo muna ako ng 1.5 years sa UP at tapos nagtrabaho ako sa Caltex ng 32 years and nag-retire ako ng May 2002. Ang father ko, mabait siya, kaya lang wala kaming emotional bonding. Kaya ako po yung lumaki, hindi marunong mag-hug. Ang mother ko naman, medyo controlling, possessive siya. Nagpadala sa bahay ng Christmas card, babae. Binuksan niya yun. Hindi ka talaga maka-open up ng mga matters about the heart. Hinanap ni Hermie sa iba ang tunay na pagmamahal na di niya natagpuan sa loob ng kanilang tahanan. Inilihim niya sa kanyang mga magulang, lalo sa kanyang ina na meron na siyang isang babaeng itinatangi. So wala talaga akong naging ibang babae, kundi siya lang talaga. And despite that, there is that emptiness in you. Nagsimula nga sa isang pakiramdam na may pagkukulang na di mapunan, hanggang sa di na maipaliwanag ni Hermie ang pakikipaglaro sa kanyang imahinasyon tuwing nakakita siya ng kaakit-akit na larawan, hanggang sa matuklasan niyang sexual addiction ang taguri sa kanyang nararanasan. Hanggang sa maging establisado at respetadong engineer na si Hermie at napangasawa na niya ang una't huling naging girlfriend niya. Kasi ang expression ng sexual addiction ko is yung bang nagfa-fantasize ka that you're having sexual intercourse with women other than your wife. And kahit na yung wife mo na nakahiga ka na dyan katabi mo, nagpa-fantasize ka na ibang babae. Alam mo kasi yung addiction, kahit na mag-asawa ka, you will still fall for that Kasi yun na yung naging ano mo Kasi yung ang sexual addiction, it's the same chemical dun sa brain mo that takes place like drug. Meron the withdrawal symptom, ganun yun Kasabay nito, unti-unti pang naging mababa ang tingin ni Hermie sa kanyang asawa at sa tuwin ay minamaliit niya ang kakayahan nito. Tila di sinasadyang paghihiganti sa lahat ng sinapit niya sa piling ng kanyang mahigpit na ina.
Lumabas ito sa relasyon ko sa misis ko eh. I was treating my wife na parang somebody lower dahil sa wounding ko sa nanay ko. Yung ding mga anak ko, 2 babae, nararamdaman din nila yung trato sa kanila na para bang mas mababa yung female gender. Ang tratong yun ni Hermes sa kanyang mga anak ay ang siya namang naging trato sa kanya ng kanyang ama na pera lamang ang tanging ekspresyon ng pagmamahal dahil yun din lamang ang alam niya at kaya niyang ibigay. Kung kaya naman subsub si Hermes sa trabaho para patuloy na mabigyan ng marangyang buhay ang kanyang mag-iina habang patuloy ding nananariwa ang sugat ng kahapong hindi niya matakas-takasan. I tried to look for my significance sa trabaho, sa karir. Parang you have a hole in your soul. You need to feel it. You want something pleasurable to kill the pain. Nase-sexualize tuloy yung need mo na hindi mo nakuha for affectionate love, affectionate touch. Eroticize yun. Parang tuloy naging sex is the love that you were looking for. Isa-isang napariwara ang mga anak ni Hermie, bunga ng di niya sinasadyang kapabayaan. Yun ang nag-resulta. And in fact, yung aking younger na si Janelle, masyado siyang nasaktan kasi. At the same time, si Hazel, dahil panganay siya, kulang sa affection and love expression, na hindi siya makarelate. Subalit walang ibang kinapitan ng asawa ni Hermie kundi ang kabutihan ng Diyos, kasabay ang pagkakakilala niya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi siya tumigil sa pananalangin na naway magbago si Hermie ng trato sa kanilang mag-iina at di tuluyang mapariwara ang kanilang mga anak. So in that way, I had wounded my 2 daughters with abandonment na walang touch. And they also grew up relationally, emotionally, sexually broken. 1974 nga, nag-accept na kay Christ as your Savior. Naging elder pa nga ako, and as an elder, nagagamit nga ako mag-preach. And sometimes I will preach about sexual purity. And you know it's wrong, but you will fall into fantasizing. Nagpatuloy pa rin si Hermie sa alam niyang mali na nakasanayan habang pilit niya itong pinaglalabanan. Kinumpes ko sa misis ko yun na nagpapantasize ako for the last 20 years. And then, devastated siya. Musunod na! Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam ng moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo, busa tawag na. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan. O nakadawat og maanindot na paghiyom gikan kankoni ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Hanggang sa tuluyan na siyang humingi ng tawad at tunay na paggabay mula sa Panginoon. Ginawa sa akin ng Lord ay pinamukha sa akin the pain that I have caused my wife and my 2 daughters as a result of that addiction.
Sa kagustuhan ni Hermie na makamit ang tunay na pagpapatawad at kalayaan mula sa Diyos, ipinasya niyang ipagtapat sa kanyang kabiyak ang matagal na niyang inililihim na siya'y isang sex addict na kahit siya na ang kasiping, ibang babae pa rin ang nasa isip ni Hermie. Kinumpes ko sa misis ko yun na nagpapantasize ako for the last 20 years. And then, devastated siya. Masaktan siya. Gusto na ako i-divorce. At the same time, gumawa rin ng paraan ng Lord na matanggal kami dito sa Pilipinas. Dahil year 2000 ay inassign ako ng company ko sa Sydney, Australia for a 2-year assignment. And there is where we found the Living Waters Ministry sa Sydney, Australia. I was led to just attend the 30-week Living Waters Healing and Discipleship course. Sinulat ko sa manual ko, yung question ko is, Lord, how come that my mind is so perverse that I can just look at a woman and fantasize about her? Waiting ka nang asa ng Lord. Pinaalala sa akin yung memory. I was 6 years old, na isang tanghali ang tapat. I knew that my parents were inside the room. Sinilip ko, nakita ko ang parents ko, having sex. Doon sa Living Waters, ang proseso kasi ng healing doon is nag-i-start yun sa talagang nagko-confess ka, open up. And then there is actually prayer ministry. Hindi yan counseling, hindi advising, but you seek the Holy Spirit. May indication ng transformation is when I hug my daughters, they could feel that there is love. Dati, alam mo naman, lumaki ko, hindi marunong mag-hug, but pag-hug kong gano'n sa kanila, nararamdaman nila yung the devil is love. Dad, may love na sa hug. And then ang wife ko naging mas closer kami, naging mas open ako. Dati kasi sabi niya 29 years hindi kita kilala kasi hindi ako nag-open up, hindi ako nag-share na heart. To the point na in our prayer, my wife could already thank God na binigay ako sa kanya. Pero dati, wala na. Kasabay ng paglimot ni Hermie sa lahat ng pangit niyang nakaraan, tahimik din niyang pinatawad ang kanyang mga magulang kahit matagal na silang namaalam. Ang pinaprocess ng Lord, yung mga emotional wounding natin sa soul. In May 2002, nung bumalik na kami rito, nag-retire na ako and I'm now fully involved sa Living Waters and part na kami ng Living Waters Philippines. So doon ko nakikita na once you receive the love of the Father, you have something to give. And that hindi ka na pupunta sa sex para ma-fill up yung love need mo na deficit, kundi sa Kanya talaga. And then, doon ko nakita na dito sa healing ng aming family, nakita ko yung fulfillment ng Malakay 4, 5, and 6 na He will turn the hearts of the father to the children and the children to the father. Otherwise, the earth will be cursed. For those who are struggling with sexual brokenness or sexual addiction, there is hope in Christ. And the healing really is the work of the Holy Spirit. I didn't really like the effect that it had on me. But, I don't know, there was something about it that I liked. And I think it was that sense of being part of a group. So they accepted me. So I kind of liked that. I think that must have been it. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala. Pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at isulat ang mga sumusunod. Amount o halaga ng donasyon, sender's name o buong pangalan, complete address, contact numbers, purpose of transaction, halimbawa, pledge, receiver's name,
Halimbawa, 700 Club, message o karagdagang mensahe, signature o lagda. Siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Mga igala namong Bisaya, narito na ang kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang kausaban. Bata pa lamang ay achiever na sa eskwela si Josefina Reyes. Sa pag-aaral niya ay binuhos ang kanyang oras upang makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang at ng ibang tao. Pakiramdam niya ay di siya halos mapansin ng mga magulang dahil gitna siya sa 4 na anak. When I got to grade 3, I topped my class. And I guess I must have seen how that pleased my mother, na nagustuhan ko ba yung recognition. So, and then after that, I just made it a point to top my class every year. And I did, almost every year. Bagamat naging valedictorian, may kulang pa rin siyang nararamdaman sa kanyang katauhan. Hindi yun napunan ng mga medalya. Ang kakulangang nararamdaman sa buhay ay napunan ng magkolehiyo siya. Nagkaroon ng mga barkada at doon nabaling ang kanyang atensyon. Subalit ang inaasahang kapunuan sa buhay sa piling ng mga barkada ay nagtulak lamang sa kanyang kapariwaraan. Sa barkada niya nasubukan ang droga. And the first time that I tried it, I didn't really like it. I didn't really like the effect that it had on me. In fact, I was crying. I think for 4 hours I was crying. But I don't know, there was something about it that I liked. And I think it was that sense of being part of a group and belonging to a group. So they accepted me. So I kind of liked that. I think that must have been it. Kapag sabog sa droga, nawawala sa tamang pag-iisip si Josefina. Ang dating inosenteng babae naglaho na parang bula at napalitan ng isang taong walang kaayusan ang buhay. So tumagal yung addiction ko. From one drug to another, I must have tried almost everything that was available then. I lost interest in school. I started, dropping subjects, not taking leaves of absence. So much so it took me, 13 years to finish a 4-year course. Yun yung na-affect yung relationship ko with my parents. Because like I said, diba, my parents were very proper. They were very moral sila. So when I would not come home on time, like come home in the morning, na-alarm sila. I think I came home in the morning, coming from my cousin's house. We had been up the whole night using drugs. Of course, when I came in, my mother was hysterical. She was so angry, and she told me to leave the house, and I felt so bad. In my heart, I was thinking, this is one thing you're going to be sorry for. Dahil dito, nagpasyang mag-asawa na lamang si Josefina. Subalit tumagal lamang yon ng 10 buwan. Sumunod yon ay nakipagrelasyon siya sa 2 pang ibang lalaking lulundin sa droga. Nagkaroon siya ng 3 anak mula sa 2 relasyon ng mga ito. Sa ganitong sitwasyon, lubog sa droga at nasa maling relasyon, nagkaroon ng pangitain si Josefina. Habang nakatingin sa isang larawang simbolo ni Jesus, tila nabuhay at nangusap sa kanyang Diyos. For a long time, I was not sure. Ano ba yun? Hallucination ba yun? Gayunpaman,
naging dahilan yon upang mapagtanto ang mga maling ginawa. I was willing to do whatever I could to overcome my addiction, and I was. I went through a drug rehabilitation experience that took all of 25 months. Here in one of our government rehabs, and then followed up by another program in New York, in the US. Habang nasa rehab, nakatanggap si Josefina ng suporta sa mga magulang. Sila din na nag-alaga sa kanyang mga anak habang siya ay wala. Doon niya naramdaman ang kanilang pagpapatawad at pagmamahal. Samantala, sumuko sa laban ng kanyang dating ka-live-in at naging alcoholic. Hanggang sa nagkasakit ito at binawian ng buhay dahil sa alak. Si Dodo naman ay tuluyang nakalaya sa sumpa ng adiksyon sa tulong ng Panginoong Hesus. At bilang pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, tuluyan niyang ibinuhos ang kanyang panahon sa pagtulong sa mga dating adik na nais magbagong buhay dito sa Penuel House. Ang Penuel House ay isang Christian recovery center para sa mga lalaking may problema sa iba't ibang klaseng adiksyon. Dito nagagamit ni Josefina ang kanyang kursong psychology, ang karanasan niya sa adiksyon sa droga, at ang training niya sa drug rehabilitation. Higit sa lahat, naibabahagi niya ang nararanasan niyang pagmamahal ni Jesus habang naglilingkod siya sa Diyos. Sa kanyang pagbabalik tanaw, napagtanto ni Dodo na kailanman ay hindi siya iniwan ng Diyos. I felt like God was there. He has known me all this time. He was just there, just waiting for me to turn to Him. Alam mo yun? Iba hindi ko mako-compare dun sa whatever good feelings I got from being valedictorian or from having a relationship. Nothing compared to that, I believe. I don't know how to thank the Lord enough for all the things that He has done for me. And I just really want to spend my life thanking Him and doing what I can to make Him known to people that I can reach, like maybe drug dependents and women. And my prayer has been that for some time now, that my life would just be one long, unending song of praise and thanksgiving to the one who has done so amazingly much for me. You know what, partner? I came across a book. Ang title niya is Made to Crave. Sa Binisaya pa, gi-design ta nga mangala. No? And then, I haven't really read the book. Pero karon lang na ako na-remember that I really have to read it because I think it is really God who placed that desire in our hearts to crave for something. And that something is not material things, not people, not any vices, but we are made to crave for God. And then kung kita, dili na ma-fulfill ang atong craving by God Himself, adto na nato pangitaon sa lain butang, no? And then, ang nakaapan ra ba is when we are addicted to negative things like bisyo, droga, uban pa ng mga activities. Ang epekto gid na sa atong kinabuhi is negatibo sad gyud. But what's so amazing is that when we are addicted to God, we respond to His calling that, hey, ako ang nagbutang ana nga craving sa imong kasing-kasing and I am the only one na makasatisfy nimo. And then when that happens, everything will just fall right into place. And I'm sure, partner, daghan kig nananaw nato karon nga mga televiewers nga makarelate sila ani siguro dili bingo addiction ang ilahang gi-go through, possibly dili drug addiction, dili man addiction sa internet or whatever, but I'm sure nga probably some of you are going through addiction about relationships. Murag I've seen a lot of women, manggid partner in particular nga, when they talk about happiness, they always connect it to relationships or men. Murag for them, kung wala sila karelasyon, Dili sila malipay. Dili sila mobati nga kumpleto sila. But actually, they're complete if they have a relationship with the Lord. Yes, that's what the Bible says, partner, nga in Colossians, that you are made complete in Christ. It is only in Christ Jesus that you will experience that sense of being complete. And I've experienced that for myself, like what I've mentioned a while back. Maybe there are cravings in your life right now that has turned into an addiction, and
dili na bitaw ka ikyas din ha sa imong mga cravings and you have fallen deep into sin. Pero maayo ka itong Ginoo because He is able to break the addiction. He is the addiction breaker of our lives. I myself, I've had addictions. Ivy has confessed that she has addictions, but God did something in our lives. Siguro niabot na mo punto sa iyong kinabuhi nga gikapoy na gid mo because walay satisfaction, walay joy, walay sense of fulfillment. And right now you're looking for a new direction and a new season, and more importantly, nangita jud kag mas maayo nga craving. And let me tell you that the greatest craving of all is the craving that was deposited in your heart for the longest time, and that is to have a relationship with Jesus. And so we would like to invite you in this time of prayer to receive God, to crave more for Him, so that He would be the one to satisfy the hunger and the inner longings of your life, to break away the spell of addiction, and to have a life of transformation. Would you pray with us today? Father, in the name of Jesus, I come to you. And Lord, akong gi-admit, Lord God, na daghan kikog mga addiction sa akong kinabuhi, Lord. There has been addictions towards sex, mga droga, alcoholism, O God, smoking and other vices in my life. Unya na-realize, Lord, nako na bisan magpadayon ko sa akong ginabuhat, Lord, walay kalipayon, Lord God. There is no, walay kalipay, there is no success, there is no fulfillment. But today, Lord God, I come before you in the name of Jesus. Ibiya na nako tanan, Lord, to let go of these addictions that I may enter into a relationship with you. Lord, I pray, pasaylui ko, Lord, sa tanan akong mga sala. Forgive me, Lord, for all the addictions and the false cravings that I've had in my life to satisfy the wrongful desires of my flesh. And I pray, Father, in the name of Jesus, that you will give me such a strong craving for Christ. Today, Lord, I'm asking you to enter into my life, to place a new addiction, Lord, in my heart for you, more than anything else that this world can give. And I pray, Father, that my life will be changed, that the past, Lord God, will not affect my future. Og sukad karong adlaw, Lord God, ang akong mga nabati kaniadto, Lord God, will be a lesson that I can teach to other people aron maka-break away sila, Lord, sa ilang mga struggles ug sa ilang mga addiction, Father. Thank you, Lord God, that today is a new day. I'm entering into a new season in my life, Lord. Thank you that it is you that satisfies the inner longings of my life. Salamat, Lord God. In the name of Jesus, I pray. Hallelujah. Amen and amen. If you are making God your new addiction instead, and saying yes to His good, His perfect, and His pleasing plan for your life, palihog lang, i-text oo space kausaban ug i-send sa atong mga numbers that are flashed on your screens right now. Honestly, we would be so happy to hear the good news that you have made Him the Lord of your life. Kung niampo mo with us, ayaw pag-undang din ha, as what Adrian said, call now, because living a life for God is more than just praying a prayer. It is learning what God wants for you, belonging in a certain group that can teach you about Jesus and how to live a good life. Ug sa mga katong naapay mga struggles with certain addictions, we would like to pray for you. Aduna mi mga prayer center which you can call or text 24/7. Naa mi pirmi counselors na ka-standby round the clock, mabagyo man o ma-holiday. Ayaw pagduha-duha ug tawag namo. Your freedom from your addiction may just be one phone call away. Mubalik ang kausaban, busa diha lang mo. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Daghang mga tentasyon nga umaabot diri sa labi sa mga batanon, susama sa barkada, peer pressure, sa paghilabot sa mga drogas, pagbugoy-bugoy, uyab-uyab ug sa uban pa. Mo ni ang mga problema nga ginatubang labi na sa mga kabatanunan. Now how can we be victorious? Musunod na
Ivy and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Aside from our landline, Kausaban is very much accessible in the World Wide Web. Palihog lang og bisita sa among Facebook and look for Kausaban, the 700 Club Bisaya. Pwede sad mo send sa inyong mga mensahe sa info@cbnasia.org. Sometimes we get into vices nga mahimo og addiction tungod sa barkada o ginatawag natog bad company. Here's a youth pastor from Cebu who will advise us, especially the young generation, on how to withstand something called peer pressure. Maayong adlaw sa inyong tanan. Sa makausapa atong pag-iiskutan ang lain na sab nga topic nga it's very relevant, kini importante kaayo sa kinabuhi labi na sa atong mga batan-on. Atong pag-iiskutan is victory over temptations. Unsaon nga kita makaangkon og kadaugan batok sa tentasyon. There is sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Si Apostol Pedro nag-ingon, pag mata kamo og pagbantay kanunay, ang inyong kaaway nga maong yawa naglibot-libot susama sa leon nga nanguloob og nangita og iyang matukob. Sukol kamo kaniya, ingon nga kamo likon sa inyong pagtuo. Sana hibalan ninyo nga ang sama ang mga pag-antos, kinahanglan gayud masinatin ninyong tanan susama sa uban niini sa kalibutan. Adunay daghang mga tentasyon nga umaabot diri sa labi sa mga batan-on, susama sa barkada, peer pressure, sa paghilabot sa mga drogas, pagbugoy-bugoy, uyab-uyab o sa uban pa. Mo ni ang mga problema nga ginatubang labi na sa mga kabatan-unan. Now, how can we be victorious? Kung saan nga kita mahimong madinaogon? Adun ako i-share tulo ka butang. Unang-una, know your enemy. Kinahanglan una-una atong ilhon kung kinsa ang atong kaaway. Dili mo na atong barkada, dili na atong kaaway sa klase, kung dili si Satanas lamang. We only have one enemy and that is Satan. Ingon sa Juan 10:10, ang kawatan mianhi aron sa pangawat, sa pagpatay, o sa pagguba sa atong kinabuhi. Kinahanglan ato siyang mailhan. Ikaduha, atong ilhon unsa ang iyang mga pamaagi. Know his strategies. Unsa may mga butang nga iyang ginagamit aron kita mabuntog o mapildi. Ingon ni Apostle John in 1 John 2:15-16, kinahanglan maglikay kita sa mga butang sa kalibutan susama sa ang pangibog sa unod, pangibog sa mata o ang garbo sa kinabuhi, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Mo ni mga butang nga ginagamit ni Satanas aron sa pagtintal o sa paglinlang kanato. So ato ginang bantayan ang atong makita sa TV, mga salida, makita nat sa internet, ato ginang bantayan ang pamaagi sa kaaway. Tungod kay gusto niyang gubon atong kinabuhi. Apan ingon ni Jesus, I have come that you may have life. So we need to know our enemy and know his strategies. And ikatulo, kinahanglan atong mailhan kung kinsa gayud kita di akang Kristo. We need to know our identity in Christ. Si Apostol Pedro nag-ingon nga, kinahanglan atong suklan ang kaaway, sukol gayud ug magmalig-on. Why? Tungod kay ang Dios nahimo nang madinaogon batok sa yawa. Pagkamatay niya sa krus sa Kalbaryo, iya nang gipalit ang atong kadaugan. Iya nang nabuntog ang kaaway. Human ang away igsuon, daog na ta diha kang Kristo. Busa kinahanglan atong mahibuan kung kinsa ta diha kaniya. Kung gusto nato nga kita mahimong madinaogon diha kang Kristo, di nato kalimtan. Unang-una, know your enemy. Dapat mailhon nato kingit sa atong kaaway. Ikaduha, ilhon nato ang iyang pamaagi. Know his strategies. O ikatulo, kinahanglan atong ilhon kung kinsa ta diha kang Kristo. Know who you are in Christ. Ikaw madinaogon na diha kang Kristo Jesus. Naging addict ako sa text clan nung before. Yung time na yon talagang doon ako natutong uminom, makapag-barkada sa mga ibang tao na hindi ko kilala. Musunod na,
Adrian and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Kabataan, pag-asa ng bayan. Kasabihang iniwan ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Subalit sa kasalukuyang henerasyon na napakabilis ng pagsulong ng teknolohiya, samot-saring kaalaman ang natututunan ng kabataan. Kaalamang lubhang nakakaapekto sa matuwid na landas tungo sa magandang kinabukasan. Si Jeremiah ay isang karaniwang kabataan na naghahangad makapagtapos ng pag-aaral. Sa murang kaisipan, ang pagkakalantad sa mga text clan at computer games ay minsang nagnakaw ng kanyang pangarap. Naging addict ako sa text clan nung before, nung age ko na 14 years old. At yung time na yon talagang doon ako natutong uminom, makapag-barkada sa mga ibang tao na hindi ko kilala. Every minute, every second, nagte-text. Kahit kumakain. After ko mag-school, then yung mga natitira kong baon, may diretso agad ako sa computer shop para mag-games na. Kasabay sa pagkawala ng gana sa pag-aaral ay ang pagkakaroon ng di magandang relasyon sa kanyang magulang. Sinundo niya ako sa computer shop. Ilang oras na ako nung nakaupo dun sa computer shop. Siyempre bilang kabataan, gusto ko rin na masunod yung gusto ko rin. So sinuwi ko siya. Dumating sa puntos na ayaw talaga siyang makinig. Na napaiyak nga ako kasi sabi ko, pinagpalit mo ako sa computer na yan. Dahil sa patuloy na di magandang ugali ni Jeremiah, inikayat siya ng kanyang ina na sumama sa isang retreat sa kanilang simbahan. Last part po nung seminar na po na yun, pinag-pray po kami ni Pastor Chris and na-realize ko po yung mga wrong concept ko po na ginagawa ko po dati. Naramdaman ko na mali pala yung ginagawa ko at na may binigay sa akin na word si Lord na meron siyang plano sa akin na mas malaki pa dun sa gusto ko. So yun, dun ako nagsimulang ibigay sa kanya yung buhay ko. Siya na yung kumilos sa buhay ko. Yon ang nagbukas ng pinto upang manumbalik ang minsang nawalang direksyon sa buhay ni Jeremiah. Addicted ako kay Lord na every time na lagi ako nasa church, every Sunday, every Saturday. Then talaga nag-invest talaga ako lalo na sa music. Kung dati ay inuubos ni Jeremiah ang panahon sa pakikipag-eyeball, ngayon bonding time naman sa Panginoon ang hilig niyang gawin bilang isang musician. Nakita namin yung talagang naging commitment niya, lalo na sa area ng worship team. Marami siyang mga talento na kung saan nakita namin at naniniwala kami na sa patuloy niyang paglago sa Panginoon, madidevelop pa yung maraming mga giftings na binigay sa kanya ng Lord. Pag inuutusan siya, kusa na lang silang kumikilos. Malaki ang pasalamat ko sa Panginoon dahil ginamit yung AGR na yon upang siya ay lalong mapalalim pa sa kanyang spiritual. Kasunod na doon yung paano igagalang yung magulang. Ang naging desisyon ni Jeremiah na talikuran ng madilim na buhay ang naging bunga ng isang maliwanag na kinabukasang naghihintay para sa kanya. Mas maganda na magiging inang isang youth sa church kasi mas magagamit yung kabataan sa church. At mas malaki yung impact ng isang kabataan sa isang community kasi once na magpagamit kay Lord, talagang iba yung impact. Sayang kay partner, no? Kaya mga batanon karon kay addicted kayo sa mga computer games, mga 4, 5 ka-oras ko ang gihapon, sayang kayong allowance. Pero kung i-transfer lang nilang ilang mga abilidad o ilang mga talento into other things that are productive like music, photography, may ngani ba, mas na-fruit ang ilang ginabuhat and it can also contribute to the community, to their families, to their churches. Tunod na partner, no? So again, kana ang responsibility mo, balik na natong mga ginikanan nga kinahanglan atong tan-awon kung unsa giding mga natural talents of ability sa atong mga anak. And I know it's not easy. Like for example, my daughter partner, she likes to sing. She started singing when she was 4. Pero kung dili gani nimo mahatagan og atensyon, dili nimo ma-nurture ba kung unsa to yang natural nga abilities, makita gyud nimo nga murag mosimang gamay. Na so responsibilidad nato, sometimes it would take investment, no? Yes. Para butang gud mo sila kung unsa tong dalan nga dapat nilang adtuan. Definitely. And for young people today, gamitang inyong mga energies for the right reason because compared to people who are ahead of us, mas grabe betag energy
So use it wisely, use it productively so that you can make a difference. And yet the Bible said, partner, nga, remember God, serve God while you're in your youth. Ayun na nang gaugod-ugod na ka nga, namuti na imong buhok, nga sakit na imong tuhod sa arthritis. No, you serve God while you're young, while you're active, and samtang baskog pa ta. That's right. Now, going back, partner, to your question at the beginning of the show, kung addiction ba is good or bad. Sa akong insight, ana, partner, after watching many stories kay kini, addiction can be comparable to idolatry. Bad ni siya definitely, but when it disrupts your life to the point nga ang Ginoo mabutang na lang sa sideline. Tinuod yan ang partner. That's a very good point. And going also back to katong imong definition about addiction, gi-mention nato nga compulsive habit ni siya, no? Meaning something imo na lang buhaton unconsciously or dili na nimo mapungan. You can't stop it anymore. In this case, partner, ang addiction makumpara sad nato siya to something called slavery or bondage. Kay ulipo naman kaani imong mga bisyo like droga, computer games, online sex and all these things. You will do anything, even kill, just to have this type of addiction. That's true, partner. Unya, doon ako idugang kaning na people, they're called compulsive liars. They're addicted to lying. Di na sila makaibaw nga na magkak na day sila. So, mao, partner, nga ang context ra gyud nga maayo ang addiction is when we're addicted to God. Siya atong nag-inusara nga idol, and if we are slaves to Christ, nato alcohol, video games, drugs, ug uban pa. Mao bitaw, partner, nga giingon dito sa 2 Peter chapter 2 verse 19, kay ang tao kuno ulipon man sa bisan unsa nga makabuntog kaniya. And in the New International Version, it reads, "For people are slaves to whatever has mastered them." And that wraps up our show for today. Kini si Ivy Liana. O kini si Adrian Ding saying, don't be mastered by sin and vices. Be mastered by God. And don't get high on drugs, but get high on the Lord. See you next week. Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban!